Blessed be the Father of compassion and God of all encouragement, who encourages us in our every affliction. Those who sow in tears shall reap rejoicing. Blessed Monday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. We are being reminded today about God the Father who encourages us to be the best person we can ever be, who encourages us that despite our affliction, despite the problems, despite the concerns and all the tragedies that are happening to us, we should be mindful of our faith, the faith that we have, the faith that we believe. We believe in one God. We believe in one God in three persons. And we believe that God is always with us, no matter what. That He is journeying with us. That He is with us in our pain, in our happiness, in every situation we are in. And that is the reason why we can testify. We can be witnesses to God's love. There are so many stories that we can ever say about God's love, witnessing, yung mga mumunting mga milagro sa buhay natin, kagaya ng pagsalpok ni Miko na siya ay naaksidente sa motor. Hindi siya makahinga, pero nung in-x-ray siya, wala naman siyang fracture. Katulad ng nahulog din siya sa Poso Negro, pero dahil sa love, out of love ng ate niya na at that time, she was 6 years old and Miko was 4. Imagine, ang bata, pinull out siya doon sa, nalaglag siya sa Poso Negro. Ganon ang milagro ng Panginoong Diyos. Si Marcos, nung isang araw, nanghingi ako ng dasal. Bakit? Nung tumawag kay Madel, yung isang parent doon, nang sabi na bagok daw ang aking apo, kaya itinakbo sa emergency room. And so, humingi ako ng dasal. Pagdating doon, nauntog. Natakot, umiyak yung babaeng kaharap kasi ang daming dugo. Pero, yes, na-confine na ospital, in x-ray, walang fracture, and now it's okay. Ganon ang power of prayer. Ganon magtrabaho ang Panginoon kasi hindi niya tayo pinababayaan sa lahat ng sitwasyon na meron tayo. Provided tayo ay manindigan sa ating pananampalataya. Ito, di ba, sinasabi ko sa inyo, sobrang napakasakit lately. Sobrang napakasakit. Pero if I will compare the pain that I am experiencing with this wrist of mine, wala ito sa kalingkingan ng pain ni Jesucristo nung binigay niya yung buhay niya para sa atin at hinayaan niyang siya ipako sa krus. Of course, ayaw ko magpapako sa krus, pero yun ang realidad ng buhay eh. Dahil ba sa meron akong pain, dapat ba mag-12 na, may pain ako, hindi na life will stop there? Of course not. Life will go on. Service will go on. Lord, ikaw na po ang bahala. Nag-post ako kanina about dito sa nangyayari sa bahay namin. Ang dami nag-comment. Ginawa nyo na ba to? Nagpunta na kami sa barangay. Nag-email na ako kay mayor. Na kami sa building official. Meron na ring abogado. And yet, wala naman. Ano nangyayari? Wala. Hindi ko na nga alam kung paano. Kaya nga kasi sabi ng mga bata, Ma, bakit ka nag-post? Ang daming nagme-message sa akin. Pika na ako, ang dami kong sleepless nights. Hindi ko maintindihan kung bakit, kung saan, kung anong dapat gawin. I am
helpless. But my prayer is, Lord, please take over. I cannot do this. I cannot imagine how and why this happened. Pero alam ko, hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. And honestly speaking, kahit na ganyan ang mga pangyayari sa buhay, hindi pa rin matatawaran ang maraming mga bagay na pwede nating ipaglingkod sa Diyos. Kagaya ng pagsusulong pa rin natin na bawal ang divorce, na wag na sanang matakil yan at wag na sanang isulong yan. Kasi hindi naman kinakailangan ng divorce kung may problema ang mag-asawa sa pambubugbog. Hindi naman divorce ang sagot diyan. Kung may problema sa pag-inom o sa drug addiction, hindi naman solusyon ng divorce. Hindi iyan ang solusyon. Ibig sabihin, we should address the problem. Di ba? Hindi divorce ang sagot. Dahil dapat isulong pa rin natin na yung mag-asawa o yung kasal ay for keeps till death do us part. Di ba? And so, yung mga bagay na dapat nating isulong, isulong pa rin natin despite the problems, despite the challenges in life. Napakarami ng mga bagay na pwede pa nating i-discuss. Pero sa mga susunod na lang yan na video, tandaan natin that we need to trust in the Lord. Tayo ang magpapatotoo sa pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. God, please take over. Ang dami po naming pinoproblema. Ang dami pong hindi magagandang nangyayari sa aming buhay. Hindi po namin kaya ito kung wala po kayo sa aming piling. Please stay with us, for without you, we are nothing, dear God. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Blessed Monday once again. God bless us all.